Ang hirap umangat sa buhay kapag ang main goal mo lang ay magbayad ng bills. Kasi kapag ganito ang setup mo, survival mode ka palagi. Hindi ka nag-iipon para yumaman, nag-iipon ka para hindi maputulan. Hindi ka nagtatrabaho para mag-grow, nagtatrabaho ka para makahinga lang. At ito ang masakit. Kapag bills lang ang goal mo, lagi kang huli, lagi kang pagod, lagi kang kinakabahan. Kasi kahit mag-overtime ka, may susunod pa ring due date. Kaya ito ang firm reminder, hindi ka tamad. Hindi ka kulang sa sipag. Minsan, talagang maliit lang ang margin mo, pero hindi ka habang buhay na ganito. Kailangan mong gumawa ng shift, kahit maliit, kahit paunti-unti. Number 1. Itigil mo ang pag-arte na parang nakareserve na agad ang bawat piso, magtira ka. Kahit maliit, para sa sarili mo, para sa savings, para sa emergency. Kasi kapag wala kang buffer, isang problema lang, balik ka sa zero. Number 2. Increase your income. Hindi lang work more hours, work smarter. Mag-upskill, maghanap ng mas mataas na role, mag-side hustle, magbenta, mag-freelance. Hindi para sumunod sa hustle culture, kundi para magkaroon ka ng choices. Number 3, protektahan mo ang focus mo. Kapag puro bills lang ang iniisip mo, madali kang ma-distract sa short term, madali kang ma-tempt sa impulsive na gastos, madali kang ma-burnout. At ito ang pinaka-importante, hindi lang bills ang purpose mo sa buhay. Hindi ka ginawa para magbayad lang ng renta at kuryente. Hanggang tumanda ka, you deserve a life na may space huminga, may space magpahinga, at may space mangarap. Kaya kung ikaw yung taong pagkagising pa lang, bills na agad ang kalaban. Eto lang ang sasabihin ko, you are not behind. You are in a hard season, pero hindi yan permanent. At huwag mong hayaan maging permanente. Start small, be consistent, and make a plan. Kasi darating ang araw na hindi na bills ang main goal mo.